And we're back dito po sa ating channel. Muli gagawa po tayo ng reaction video. Ito pong quick tabi run through mula po syempre sa Sonara. Para pong naging naging performance sila na acapella ng kanilang kantang Tabi. Syempre po kalat na po to sa lahat ng kanilang social media. At sa isa pa po nating reaction video, nagkaroon po pala ng issue itong si Casual Chuck tungkol po doon sa nilabas ng documentary tungkol po siyempre sa Sonara. Tatalakayin din po natin yon. Simulan na po natin ang ating reaction video. Now let's do this. Wow, grabe boses, no? Kumbaga pinapakitaan lang tayo ng Sonara kung paano yung dating ng boses nila nang walang background music, kumbaga ng acapella lang, no? Pindi. Wow. Hey. Diba? Ganun po yung boses nila sa sa live na walang background music, diba? Ibig sabihin lang po noon, talaga pong natural lang kanilang boses, no? Na walang halong daya ng teknolohiya, no? Ganun po masasabi natin dito. Hey, fresh crew, yo, we setting up the pace. Out of 10 went from 0 just to hey, so raw, we be making now. Wait. Wow. Narinig niyo yung harmony nila, no? Ang ganda. Eh. Sting. Ayun na. Ay, Joe, pataka! Wag ganon! Bira, hindi tiyamba! Akin yun! Ang batang panalo kahit marami ng talo. Wako'y naging panggatok sa nanalaman na alam. Hey! Tumapak sa sunugan, maksukan man, isambusan lang yas na ito. Pagsugalan, hindi ko susukuan. Di kailanman mawawalan. Tibok kang ari-ari, ang tinuturing ko na yaman. Grabe siya. Wow! Grabe, no? Grabe talaga tong Sonara, napakatindi. At ngayon po, gawa naman po natin ng reaction video nung naging issue po ni Casual Chuck. No, doon sa paglabas po niya ng kanyang documentary dito po sa Sonara, no. Yung in plain sight, no, na kanyang documentary. Ano bang naging issue? Kaya panoorin na po natin ang kanyang sinabi tungkol po sa kanyang issue na yun. What's up, everyone? If you don't know me, I am Casual Chuck. I make fan-made documentary videos based on publicly available information. Okay, I'm like one of those investigative journalists out there on YouTube. You know, my inspirations are Patrick Gavia from MMA. From basketball, maybe I'd say my inspiration is Jimmy High Roller of NBA. I really like those creators and I want to be like them, and that's what I do as well for the fan base. Hindi Okay? ko kilala yung mga sinabi niya na yun. Talagang siya lang yung nakakalam siguro nun si Chuck kasi nga doon siya forte niya yun eh. Forte niya yung yung ganyan mga documentary. Yun pala yung mga idol niya, kumbaga. Mga influensya niya, no, sa pagdo-document. So, a lot of people call me Uncle Chuck. I don't know, maybe because I'm getting old, but last night I dropped this prediction video about Sonara, man. It's called Sonara Story Episode 1 in Plain Sight, featuring SB19. And a small, incredibly vocal minority of fans are absolutely losing their minds over it, guys. Look, it's a tiny fraction of the community, okay? But I have to address this absolute clown fest before they start poisoning you guys. You know, before they start poisoning the well and trying to gaslight my actual normal supporters. For starters, these absolute speedrunners of missing the point Chuck, may tumitilak na manok dyan sa inyo. seem to completely forget that the entire video is highly speculative. You know? It is literally just informed guesses based on publicly available information. Tama, sinabi naman niya yun eh, na lahat ng information na yan ay parang tila mga hula-hula lang, di ba? At yun nga, naka-public. No, yun po yung matinding word doon, naka-public. Na kahit sino sa atin
ay pwedeng i-research yan, no? Hindi po yan private information na parang pinangunahan lang ni Chuck. Hindi ganun eh. Kasi available nga siya in public. Yun po yung napakatindi doon. So, anong issue? I said this like 50 times. I emphasized it. And I said, take note of the word might. Ayun nga, di ba? Sabi niya pa, might. No? Kumbaga sa Tagalog, ano ba yung might sa Tagalog? Kumbaga, baka, no? Baka ganun siguro, no? Baka yun yung word na might, no? Baka ganito, baka ito yun, baka ganyan, di ba? Hindi niya sinabing sure na ito yun, no? Kung yung issue ay yung tungkol sa sinabi yung fandom ng Sonara na person, no? Hindi naman niya sinabi na yun talaga yun. No? At kung yung pinaka point ng iba na nambabash kay Chuck na dahil inunahan niya daw yung onesie siguro sa person, no? Kung yun man yun o hindi, ay hindi yun sure. Kumbaga, hindi yun pinpoint ni Chuck na yun talaga yun. At unang-una, public information yun eh. Kahit sino nga sa atin pwedeng i-search yung ano na yun, yung document na yun, di ba? Hindi yun nakatago. Hindi yun na parang hinak ni Chuck yung file ng onesie, kaya niya nagkaroon siya ng haka-haka na yung person yung ano, yung baka yun yung fandom name ng ano, ng Sonara. Hindi ganun eh. 'Di ba? Kahit sino sa atin pwedeng i-research 'yon. Kasi open document, yung public document 'yon. So anong problema doon? 'Di ba? Hindi naman niya hinak yung ano ng onesie, yung database ng onesie, 'di ba? Hindi ganun eh, kasi public information 'yun. And I said it like 50 times throughout the entire video, guys. If you manage to miss that, you either completely lack basic reading comprehension, or you are just low-key complimenting my research skills, which is, thank you. Okay, for you to actually take my predictions as 100% absolute objective facts is honestly kind of flattering. You think I'm some sort of an all-seeing wizard? No, I'm not. What I found, you will find. Yes. If you try. Totoo 'yun. But the main thing Actually, mulat sa pool nung naging content creator documentary itong si Chuck ng SB19. Mulat sa pool diyan siya nababash. 'Di ba marami talaga, lalo kahit noon pa binabash siya tungkol diyan dahil pinangungunahan niya daw, 'di ba? Yung iba nga, hindi lang nga si Chuck 'di ba? Yung iba din yung lalo sila Joe and Jutes, 'di ba? Yung 18 couple sila dati. 'Di ba, mga kasabayan namin dati yan na reactor, ganun. Marami ring naging issue, marami nagbabato dahil daw yung dati kasi hindi pa yung pancam nagkagalit yung iba na bakit daw binibidyo, ganun. Maraming ganung pangyayari. Marami talagang 18 din noon na siguro hanggang ngayon meron ganun kasi hanggang ngayon may namabash kay Chuck, 'di ba? Na talagang mga gatekeeper sila, no? Ganun. Actually, itong si Casual Chuck, malaking tulong po siya sa fandom. Di ba? Malaking tulong siya sa SB19 kung tutuusin. No? Maaring mag-agree kayo sa sasabihin ko, maaring hindi din, mag-comment na lang kayo sa baba kung hindi nagdi-disagree kayo o nag-agree kayo. Pero para sa akin, malaking tulong si Casual Chuck mulat sa pool. No, yung kanyang mga documentaries ay malaking tulong para makilala ng mga casuals, no? Yung SB19. Mulat sa pool po yan. Kasi po yung mga documentary niya, talaga pong pwedeng magbigay ng matinding kaalaman sa mga casuals, no, para maging 18. No, lalo po yung mga foreigner, no, yung mga taga-ibang bansa, mga ibang lahi. 'Di ba? Kasi nga yung documentary ni Chuck English, 'di ba? Saka well detailed. 'Di ba? At yun nga, may disclaimer naman siya na hindi lahat ng kanyang nilalabas ay wag mong isipin na facts talaga, lalo pag may mga ganung mga, lalo yung persons na yun, di ba? Sinabi niya might eh. Di ba? Might. Hindi niya sinasabi, ito talaga. Di ba? Yung magiging fandom name ng Sonara. Maraming siguro nagko-comment, siguro hindi ko rin masyadong siguro pat pinangungunahan ni Chuck, ganun. Maraming issue kasi na ganyan na mulat sa pool eh. Di ba? Ganyan talagang binabanat kay Chuck. Na parang nagmamagaling, ganun-ganun, di ba? Pero hindi, malaking tulong si Casual Chuck sa fandom. Di ba? Tama ngayon, kahit pa paano, ang dami na foreigner na 18. Di ba? Sipin nyo yun, di ba? Lalo yung WAS. Ang daming mga foreigner na 18 na kumaga bumiyahe ng Pilipinas para lang mapanood yung SB19. Dahil
malaking tulong na din sa kanila yung napanood nila yung documentary ni Chuck. Di ba? Huwag kayong maging plastic. Real talk lang, malaking tulong si Chuck sa fandom. Malaking tulong si Chuck sa SB19. Di ba? Kaya marami nga nagsasabi din na bakit daw hindi pa kinukuha tong si Chuck ng 1C Entertainment, di ba? Kasi magaling talaga siya. Ang galing niya mag-research. Di ba? Huwag kayong gatekeeper. Lang po yung sa akin, ha? Hindi sa kilala ko to si Jack, hindi sa halos kasabayan sa... Hindi ganun eh. Di ba? Dapat maging open mind kayo na unang-una, para sa akin, yung 1C Entertainment nga, hindi nagre-react eh. Di ba? Hindi pinapatake down tong ano ni Chuck, di ba? Yung documentary niya tungkol sa Sonara o sa mga iba pang naging documentary noon na binabash siya. Grabe noon. No, grabe yung pambabash kay Chuck talaga noon. Yung 18 couple, ganun din. Kaya nga yung 18 couple, di ba? Nawala sila noon eh. Sa sa SB19 dahil sa mga pambabash din sa kanila. Marami rin kasi issue ng 18 couple noon. 'Di ba? Kasi noon kasi talaga yung pancam hindi pa noon. Kumbaga pag nag-pancam ka noon, parang ang sama-sama mo dahil nga parang sinasabi pa noon, yung iba nagbayad, nag-effort pumunta doon, 'di ba? Tapos ikaw doon ka, pinancam mo. Kumbaga parang unfair doon sa mga nagbayad sa mga nagpunta. Pero ngayon 'di ba, sobrang kumbaga tanggap na yung pancams, 'di ba? Hindi lang naman kasi sa 18 o sa fandom ng SB19 yung laganap yung pancam, lahat. Kahit sa mga K-pop laganap ang pancam, 'di ba? Tanggap na po 'yan. 'Di ba? Kaya nga po itong 18 couple totally Joe and Jutz na po sila ngayon, no? Hindi po sila totally makabalik talaga. Kumbaga ngayon, sabi nila, hindi na ako gano'ng updated pero sabi nila sulpot-sulpot na lang yung kanilang content ng SB19 nang dahil din po sa bashing sa kanila. Kaya nakakalungkot lang po, no? Yung mga, lalo po mga OG yun, no? Sila 18 couple, sila Joe and Jutz, no? Mga halos nauna po sa amin yan, pero talagang sobrang dedicated din po sila sa SB19, no? Lahat po ng concept ng SB19, nandun po sila. 'Di ba? Malaking tulong din po sila noon sa SB19, tapos ganun yung ginawa sa kanila. Yung hanggang sa parang nag-iba na nga sila rin ng content, no? Wag na rin natin hayaan na itong si Casual Chuck na napakalaking tulong din sa SB19 at sa 18, no? Lalo sa mga foreign 18, na wag na po natin antayin na bumitaw po siya sa pagdo-documentary sa SB19 dahil sa pambabash nyo. Pero mind you, hindi po mangyayari yan. No? Sa pagkakilala ko po kay Chuck, sobrang dedicated niya po sa SB19, no. Hindi po magigiba yan dahil tested na po ng panahon niya. Noong araw pa po, noon pa, simula pa lang, ganyan na ang pambabash kay Casual Chuck. Kaya para sa akin, hindi yan bibitaw. At yun nga, wag po tayong gatekeepers. Yun lang po para sa akin, no. Weirdos are crying about is the part where I speculated that Sonara's fandom might be fur zones. Yun na nga, no. Tama pala ako na tungkol dun sa persons, no, na parang pinangunahan nga ni Chuck. Hindi po kasi ganun eh. Wala naman siya sinabing eto talaga yun, di ba? At unang-una public documents yun. Hindi po yun, hindi niya hinak, di ba, yung system ng 1C, di ba? Open document yun. Correct me if I'm wrong kung sa IPO ba yun, yung kanyang documentary na yun, yung kung bakit nalalaman yung nabaka daw yung persons, no? Para sa akin, no, hindi ganoon eh. Hindi yan pagmamagaling, hindi yan pangunguna. 'Di ba? Kumbaga investigative journalism 'yun. 'Di ba? Marami mag-disagree sa akin, magko-comment din diyan. Porque kilala mo si Jack, ganun. Pinagtatanggol mo pa, pinangungunahan na niya yung 1C sa kasi yung Sonara, ganun. May comment na lang po kayo sa baba. 'Di ba? Kumbaga, may mga opinion din po kayo. Sige, i-comment nyo dyan sa baba. Pero para sa akin po at sa mga nakararami na kilala si Chuck bilang dokumentarista talaga ng SB19, ay hindi naman po masama yung kanyang ginagawa. Dahil lahat po ng kanyang nilalabas sa kanyang documentary na paulit-ulit po tayo, ay public document po yan. Na kahit sino po sa atin ay pwedeng i-research yan. They're claiming I spoiled the surprise. Mm-hmm. Yeah, I'm a spoiler. And that pinangunahan ko daw ang 1Z. Mm-hmm. They're crying that I should have waited for 1Z Entertainment's official announcement. It's just, you know what? It's just pure unadulterated nonsense in my humble opinion, guys. The information is literally sitting right there on the internet. If it wasn't me making a video on it, Miss O is probably gonna do it. Tama yun. Actually, hindi nga lang si Chuck yung mga ganyan, di ba, na
na naglalabas ng mga ganyan mga information, di ba? Tama yung sinabi niya. Either kung hindi man siya naglabas ngayon, baka yung ibang gumagawa nun ay ilabas yon kapag nakita nila. Di ba? Ang lamang lang kasi ni Casual Chuck ay napakagaling talaga niya na mag-research. Di ba? At syempre meron din siyang katulong na si Quicksilver, di ba? Ganun lang yun eh. Ganun ang labanan. Kumbaga, unang-una content yan. Di ba? At public document. Hindi naman niya kinalkal, hindi naman siya nag-bribe na kung sino man nasa 1C, babayaran ko kayo, magbigay kayo ng information na ganito. Hindi naman ganoon eh. Di ba? Lahat yun naka-public, lahat po ng kanyang dinodocument ay public document. Kaya tama yung sinasabi niya nun. So, anong problema dun? Di ba? Marami talagang itin din talaga ng mga gatekeepers eh. Di ba? Kumbaga, speculative lang naman yun. Hindi naman sinabi, yan talaga yung magiging fandom name ng Sonara. Kung yun talaga ang magiging fandom name, yun talaga, nahulaan niya. Diba? Pero hindi yung pangunguna kasi nga nag-research lang naman siya. Diba? Na which is noon pa niya ginagawa at hindi lang si Chuck ang gumagawa niya. Hindi lang po sa SB19 reactors o documentaries. Sa lahat ng mga fandom, may ganyan talaga. May mga nagre-research. Kung sakaling talagang mahulaan ni Chuck na yun talaga yung magiging fandom name ng Sonara, natsambahan niya lang yun. Diba? Ganun po yun eh. Kasi public document yun. ATV is probably gonna do it. Or some of these AI slop SB19 content creators who are coming out recently would have covered it in 5 minutes. Tama, ang daming, yun nga, di ba? Ang daming AI slap eh. Di ba? Yung walang muka na nagdo-document, di ba? Kaya shoutout din po doon, no? Sa nare-react din natin yun eh. Di ba? Yung gumagawa pa, yung talaga gumagawa ng issue, PTSH, gano'n, SB19, di ba? Ang daming gano'n eh. Dapat yun yung mga pinupunan nyo. Hindi itong si Casual Chuck. Diba? Kasi si Casual Chuck, bumabase lang siya sa public documents na na-research niya. Yung ibang AI slap, diba, na gumagawa talaga ng issue na BTSH, HSB19, mga ganun-ganun, diba? Yun po yung nakakainis. Diba? Yun dapat ang binabash nyo. Diba? Yung nagkikreate ng fandom war na wala namang talagang dapat pag-awayan. 'Di ba? Para lang magkaroon ng views, 'di ba? Kasi po itong si Casual Chuck talaga, lahat po ng nilalabas niya ay public document. 'Di ba? At hindi siya gumagawa ng fandom war, hindi siya gumagawa ng kung anong bagay, 'di ba? Lahat speculative lang dahil public documents 'yun. 'Di ba? Kaya anong problema dito kay Casual Chuck? Wala naman siyang inanong wala naman siyang sabi nga nila sa word nila, wala siyang inisplok. 'Di ba? Na napakasayang bagay o talagang private na bagay. Ganun yun. Minutes later. You know, hell, even some actual news might have picked it up. How can you possibly spoil something that is already out in the open? Yun, tama yun, di ba? Paano mo nga naman i-spoil lang isang bagay na naka-public? Yun na lang tapos na, game over na yung usapan na kahit sino sa atin pwedeng i-research yun. Di ba? Yun pa lang na-rebat na kayo ni Chuck Na yun din yung pagkakaunawa ko, public document. 'Di ba? Hindi ka pwede kasuhan doon, naka-public document Kung sakasakali halimbawa lang na kasuhan niyo si Chuck kasi pinanguna. Walang ganoon Kasi naka-public document 'yun, 'di ba? Naka-public sa internet. 'Di ba? Kumbaga, naka-post na 'yon, 'di ba? Nasa sayo na lang kung magaling ka mag-research kung mapupunta mo siya, kung interesado kang naisip mo. Ano kaya naka-IPO kaya yung ganito, naka-trademark kaya ng SB19 ganun-ganito. Search ko nga. Na-search mo ngayon, nagulat ka. Nakita mo yun, baka pwedeng ito yun Di ba? Ganun Naka-public. Yun po yung pinakamatinding word doon. Or anyone with a working keyboard to find. It makes zero sense, you guys. And then we have the intellectual titans who think I shouldn't be sharing trademark information from the WIPO website, the World Intellectual Property website. Like this website, let me just pull that up, guys. This website, yeah. So let me just search 1Z. I didn't even need a password to access all of these. Ayun nga, di ba? Okay. I didn't even... Kasi yung mga nagko-comment na ganyan na hindi mo dapat tinalabas yan, yung mga naka-trademark na SB19 ganun. Yung IPO nga publicly nilabas sila yan Di ba?
na walang password, kasi sabi lang ni Chuck, tingnan mo na kahit sino, kahit tayo i-research natin yan, pumasok tayo sa website na yan, makikita natin. Di ba? So, paano nasabi ng iba na tumitira dito kay Chuck na si Chuck ang naglalabas ng mga impormasyon na yan? Naka-public nga, mismo doon sa WIPO. Di ba? Gamit ng utak minsan. I didn't even have to sign up. This is public for a reason, Yes. fellas. Okay. Guys, it's public for a reason. You know, this isn't some deep state government. This isn't the Epstein files. Okay? You know, Isipin niyo para lang sa akin kung mawawala halimbawa si Chuck, kung titigil siya sa kanyang paggawa ng documentary sa SB19 o sa 1C Entertainment, sa magiging mga artist ng 1C Entertainment, malaking kawalan si Chuck sa fandom. Kasi isipin niyo, wala nang plastikan. Maraming na-hook na foreigner nang dahil sa napanood nila yung documentary ni Chuck. 'Di ba? Maraming na-hook sa SB19. Maraming na-hook sa Sonara o sa lahat ng artist ng 1C Entertainment dahil sa documentary ni Chuck. Mulat sa pool po yan. 'Di ba? Pero hindi naman po talaga natin maiwasan talaga na may mga ibang utak o may ibang entity na talagang hindi magagets yung ginagawa ni Chuck. Kasi nga mulat sa pool, sabi ko nga, 'di ba, yung bata pa lang yung SB19 noon eh. Yung nagsimula si Chuck na mag-document, marami na talagang tumitira sa kanya. 'Di ba? Lalo po sa X, yung dating Twitter. Grabe po doon noon, 'di ba? May space pa eh. Talagang kinakampanya si Chuck na talagang matanggal yung channel niya. Ganun po katindi noon. Ang daming gatekeepers talaga, ang daming na talagang yan si Chuck, ganyan. I-report yung channel niya, ganun. Grabe po yun noon. At tingnan niyo naman ngayon, 'di ba? Talagang malaking tulong si Chuck talaga sa fandom kung tutuusin. 'Di ba? Kaya para sa akin, yung opinion ko po tungkol dito sa matter na to, kasi nasubaybayan ko po ito mulat sa punong ilan pa lang kami nagre-react sa SB19. Talaga pong kawawa po yan mga yan. Si Chuck, yung 18 couple, talagang grabe po yung pambabash sa kanila. 'Di ba po? Kaya kayo na lang po, kayo na lang pong makakaunawa kung gusto nyong unawain o hindi. Mag-comment po kayo sa baba. Kung against po kayo sa ginagawa ni Chuck, mag-comment po kayo sa baba. Open po yan. At kung nakasuporta naman kayo kay Chuck sa ginagawa niya, mag-comment din po kayo sa baba. Open po tong ating comment section. It's not those type of files I leaked. It's the global brand database. Yes. It operates on the principle of constructive notice. Yes. That means the public is legally presumed to know about the claim so that other businesses don't spend thousands of dollars developing a brand name only to get Tama. blindsided and get sued later. Kasi ganito yan eh. Ito yan eh. Tama yung sinasabi niya. Kailangan talaga naka-open yung WIPO. Kasi baka mamaya, di ba? Hindi nalalaman ko sinong brand man yan, sinong bagong company, di ba? Na bilan nilang naisip yung ganung pangalan o ganung logo, di ba? Hindi nila alam, naka-trademark na pala. Para ma-research nga naman ng kumpanya na yon. Ay, tinangan natin kung naka-trademark na yung pangalang Sonara. Search nila ngayon, di ba? Kahit sino sa atin, ma-search, di ba? Ay, naka-trademark na pala. So, hindi mo na siya magagamit. Kasi kung hindi mo alam yung bagay na yon, hindi mo na-search, tapos ginamit mo, naka-trademark, madidemanda ka. Malaking sakit po ng ulo yon, saka, alam nyo na, pera. Di ba? Kaya naka-open sa public yung WIPO. Di ba? Ganun po yun eh. Ganun po yung purpose niya, kaya naka-public yan. Kaya nga sabi natin, paulit-ulit, no? Kahit sino po sa atin, pwede nating i-research yan. Di ba? Kaya yung ginawa po na to ni Chuck, yung lalo dun sa persons na speculative lang naman, hindi niya pinpoint na yun talaga yun, di ba? Naka-open po yun sa public. Di ba? Yung trademark nga na yun ng 1C Entertainment na persons. Sinabi lang ng Chuck na baka ito yun. Hindi niya sinabi, eto yun. Di ba? Might nga, sabi niya, di ba? Na kanina pa tayo pa ulit-ulit. Kasi yung iba kasi talaga, hindi sila makaunawa. Iniisip na lang nila, ganito kasi pinangungunahan niya yung 1C, ganun. O bakit yung 1C hindi man lang mag-react, ganun. Hindi man lang ipa-take down yung video ni Chuck. Ganun. Wala nga, hindi nga. Di ba? Hindi pa tayo abogado, pero common sense, no? Kung nga yung 1C hindi nagre-react, ibig sabihin lang po nun, alam din nila na public document yung WIPO na kahit sino makakapag-research nun. No?
At hindi naman in-insist ni Chuck na eto yun, di ba? At minsan gamit-gamit po tayo ng utak. No? Hindi ko sinasabing wala kayong utak, no? Pero kailangan hindi kayo basta-basta nag-judge sa tao. Kasi lahat po ng mga sinabi ni Chuck dito ay valid naman. No? Namulat sa pool na ginagawa niya yan, valid po yung kanyang sinasabi. Hindi niya sabing eto yun, ganyan. Di ba? At hindi siya nang-hack ng system ng 1C. Lahat public, doon pa lang talo na kayo eh. Diba? Hindi yan private document. Public document yan na kahit sino pwedeng i-research yan. Because someone else already put in the claim. Alright? 1Z is a real company, you guys. They know exactly how the law works. Yes. They knew someone was bound to find this, Yes. and they're fine with it. They're not stupid, guys. Tama. You crying about it seems like you're underestimating their decision making, which is kind of sad. In fact, it actually strengthens their legal claim to the names. Have you thought about that, guys? This is public for a reason. Tama. That is the entire point of the website being public. Look, guys, SB19 is massive. You cannot stop that. They're popular. Some of Tama. these people seems to be stuck on the narrative wherein SB19 is trying to make it out there. You know, SB19, we are the only ones who support SB19, so we want to protect them. Guys, SB19 is already massive. Tama. Ano yun eh, kumbaga, siguro yung simula, no, lalo yung mga lumang tao talaga sa fandom, no, talagang may ganong talagang pakiramdam na dapat protektahan yung SB19, ganon. Ngayon po kasi, sobrang laki na ng SB19, as in, di ba? Nandun tayo, yung ibang 18 talagang konting sa SB19, talagang magagalit, di ba? Kasi nga naman, talagang pinaghirapan din naman talaga ng SB19 talaga yung kanilang karir, di ba? Pero ngayon po kasi, sobrang laki na ng SB19. Na hindi po natin maiiwasan talaga na pwedeng may masabi na yung ibang tao, ganon, no? May masasabing negative, may positive, di ba? Pero, ito po yan eh. Iba na yung kalagayan ng SB19 po talaga ngayon. Sabi nga, 'di ba, sa kasabihan, hitik na po talaga yung bunga. Na hindi na po natin may iwasan na talagang may gagawa po ng ganun na may masasabi talaga. Kasi nasa ugali na rin po ng lalo mga Pilipino, ugali na rin po ng Pilipino yung crab mentality. 'Di ba? Kaya para sa akin, gawin na lang po natin yung mga bagay na tama. 'Di ba? Kung talagang may nakita tayo na talaga po nakaka-damage doon sa reputasyon ng SB19, yung legit, tulad ng kasasabi ko lang po sa inyo na 'di ba na gumagawa ng fandom war, sinabi daw ng BTS, they hate SB19, ganun para lang makakuha ng views. Yun po dapat yung mga inaaway nyo. Kasi wala naman pong katotohanan. 'Di ba? Ito pong ginagawa po ni Casual Chuck, nakakatulong po to sa fandom. Lalo na rin po dito, 'di ba? Sa bagong girl group ng 1C Entertainment na Sonara. Kasi pag napanood talaga itong documentary ni Chuck sa Sonara, yung mga casuals, mapapaisip sila, ang galing pala ng Sonara, ganun, di ba? Talagang maka-curious sila. Lalo na po yung mga foreign na casuals. Di ba? Yun kasi yung point eh. Di ba? Kaya para sa akin, no, walang maling ginagawa si Chuck. Wala siyang maling ginawa tungkol dito sa documentary niya sa Sonara. They are global. Everything related to them, including Zonara and 1Z, are being watched in their every single move, guys. Tama. And they are fully aware of that. So people need to stop being professionally offended on their behalf. I am feeling 1Z. Yun nga eh, di ba? Yun yung point ko rin eh, di ba? Kumbaga yung 1C nga, hindi ka nagre-react eh. Tapos, yun nga sinasabi ko, gatekeeping nga tawag dun, di ba? Na tayo nga eh. Ordinaryong tao lang tayo, hindi tayo member ng 1C, hindi tayo empleyado ng 1C, di ba? Mas matindi pa tayo mag-react. Yeah. Samantalang sila kalmado lang. Di ba? Kasi kung talagang mali itong ginawa ni Chuck, magme-message na, mag-i-email na o kung kukontakin na si Chuck ng 1C. Chuck, please take down this video, ganun. Di ba? Magugulat na lang tayo, hindi na natin mag-search ng video niya na to. Ibig sabihin lang nun, sinabihan na siya ng 1C Entertainment. O kaya baka mag-post si Chuck na ganun due to 1C contacted me, ganun. So I take down this video, di ba? Explain naman niya yan eh. Pero yung 1C hindi nga nagre-react,
dito sa documentary na to ni Chuck. Kasi nga, alam nga nila na public document yan. At walang nilabag na batas itong si Chuck. Diba? Hindi po tayo abogado, pero common sense ang alam po pagaganahin natin dito. Onesie, what the hell, bro? It's giving massive toxic gatekeeper vibes Tama. in my humble opinion, guys. And it's the exact kind of behavior that turns away potential die-hard fans. Yes. Please, as Jordan said it, guys, stop it. It's incredibly cringe. Another peak comedy, guys, of this entire situation. Most of the people who are throwing a tantrum about me sharing the pending trademarks are the exact same people who were reposting and sharing trademark information back when SB19 was going through the trenches trying to secure their own name. Ooh. They're also the same person who have shared the trademark information when SB19 regained their name. O, di ba? Which is, hindi ko naman kilala yung mga yon, no? Yung sinasabi ni Chuck, pero siya kilala niya. Ibig sabihin, so, pag kayo gumawa, okay lang. Pag ako gumawa, hindi okay. Di ba? The irony, di ba? Yun eh. Di ba? O, sinabi na ni Chuck. Kayo rin pala eh. Di ba? Yung lalo nung may problema sa pangalan yung SB19, di ba? Yung may legal battle sila, kayo yung nag-delete ng mga ganun-ganun. Kayo yung nagpo-post ng mga ganun eh. Tapos ngayon si Chuck, siya yung gumawa ng ganito, na speculative lang din naman. Eh, nagre-react kayo ng ganyan. Para sa akin, di ba? Ano yun? Kumbaga, napaka-cringe nun. Di ba? Sobrang cringe. The hypocrisy is actually staggering. Tama. It's a masterpiece in double standards, guys. So that is okay to share and this one isn't? Come on, guys. So you really have to ask yourself, are they actually upset that I spoiled the surprise? Or are they just furious that I connected the dots? And Saka kasi napangunahan mo sila, Chuck. Hindi sila yung nakapag-isplok nung ano na yon siguro, di ba? Kaya nagagalit sila. Yun lang yan eh. Magalit pa kayo sa akin no, yung mga gumawa nun, yung mga galit kay Chuck. Mag-comment kayo sa baba, okay lang yan. Mag-comment kayo sa baba. Diba? Pero sa akin kasi, nonsense to eh. Nonsense, no? Kasi, unang-una, ulitin na naman natin kung yung onesie ka, hindi nagre-react eh. Saka speculative lang naman, hindi niya sinabing, ito talaga yun, ito talaga yung magiging fandom ni hula lang. Kumbaga hinulaan lang ni Chuck na baka ito yun. Might nga eh, di ba? Baka lang ito. Halimbawa kung tumama, yun talaga. Naulaan lang ni Chuck, di ba? Palakpakan natin siya kung ganun. Ibig sabihin nun, magaling lang talaga siya mag-research. No, na open naman yan, public document yan na hindi nyo ginawa. Di ba? Na kumbaga naunahan lang kayo ni Chuck, kaya kayo nagagalit. figure this all out first. It's kind of smells like pure ampalaya, guys. I'm sorry. These guys don't know what investigative journalism is all about. Maybe they're new to this type of content. I don't know. At the end of the day, I'm going to keep doing what I do best, what I like the most. Analyzing for you guys, speculating, generating hype for our idols. And Actually, hindi po biro at hindi madali ang ginagawa ni Chuck. Kaya palakpakan natin si Chuck. Hindi po biro yan. Pansinin nyo na lang kung halimbawa totoong nakasubaybay kayo kay Chuck. Kapag nanahimik yan ng ilang linggo, ayun na yun. No, malamang may niluluto yan si Chuck na matinding documentary. 'Di ba? Ganun yan eh. Kung hindi kayo mga busy, alam ko nakatutok kay Chuck, 'di ba? Mapapansin niyo naman yan eh. Pag matagal na nawala yan, yun na yun. 'Di ba? Magugulat ka na lang bila na lang ilalabas siya ng documentary. Mulat sa pool, ganyan si Casual Chuck. Napakalaking tulong niya sa fandom kung tutusin. Lalo nung SB19 pa lang noon. Napakalaking tulong din ni Chuck talaga. At talagang siya po talaga ay tampulan din talaga siya ng mga basher noon. Kaya kasasabi ko lang, di ba? I-report, i-take down yung channel niya. Maraming ganun, maraming ganun noon. Nung kami pa lang noon. Na mga reactors noon. Tutuusin, di ba? Tapos ngayon, di ba, napakalaki na, sobrang massive na ng SB19. Di ba? Kaya, para sa akin talaga, naging malaking tulong si Casual Chuck talaga sa
sa para makilala ang SB19 sa globally kung tutuusin kasi nga English yung kanyang documentary. Napakalaking tulong po talaga nun. Na siguro kung walang gagawa nun ay medyo mababagal yung discovery no ng mga foreigner dito sa SB19. Kaya kahit yung mga foreigner na na mga naging 18, kahit sila magsasabi malamang na nang dahil kay Crash Chuck na mas nag-deep dive sila mas nalaman nila yung mga information sa SB19. 'Di ba? Malamang ganoon na sasabihin nila. Kaya nga 'di ba yung nagkaroon ng WASP, 'di ba? Talagang ang dami na gustong makita si Crash Chuck. Yung mga 18 na foreigner na nagpunta dun sa Manila. 'Di ba? Kasi nga si Chuck talaga ang malaking way din talaga siya para mas malaman ng mga foreign 18 yung mga kaganapan o yung mga nagaganap sa SB19. Real talk yun. Celebrating the growth of P-pop and SB19's empire, including Sonara. You know, if looking at public legal databases and making educated guesses is enough to trigger you, then you are going to have a very long, very miserable time to be on the internet. To my actual supporters, Kumbaga, hindi ka para sa internet kung ganyan ka. Diba? Kung balat sibuyas ka, diba? Diba? Tulad doon, parang yung sinasabi ni Chuck, diba? Kasi naunahan lang kayo, naunahan ko lang kayo, kaya ganyan kayo. Kaya kayo bitter, kaya kayo ampalaya, diba? Kasi sabi niya nung kanina, diba? Kung nga baka si Miss O, nagawan na yan, kung hindi man si Chuck, diba? Baka na-discover na yun ni Miss O, kung sino man, diba? Yung mga AI slap na nagpo-content sa SB, diba? Yun eh. Kaya ano lang talaga yan, kumbaga gatekeeping sa bitterness talaga. Yun po talaga yung word yan. who understands how the real world works, just enjoy the hype, guys. Masaya lang tayo dito. Yes. Let's keep happy, hyping up our favorite artists because they deserve it. I appreciate you all, guys, massively. And to the gatekeepers throwing a tantrum in my mentions, grab some tissue, cope harder, get used to it. Because I'm not slowing down. Okay? Block me, guys. Tama, yun na lang, di ba? Kung ayaw mo siyang mapanood, i-block mo na lang. Yun na lang, i-block mo na lang si Chuck. Hindi yung gagawa ka pa ng ingay na parang babalik lang naman sa'yo. Naribat ka na eh. Yung matinding ribata lang talaga dyan, public document siya. Di ba? So, walang nilalabag na batas itong si Chuck. Hindi siya nang-hack ng database o whatever. Tapos na usapan. So, that's it. That's all I'm wanting to say. Take it or leave it. You know what? Onesie has not messaged me to this day. Tama. I wonder. Kayo pa yung nauna. Kasi nga naman, di ba? Kasi nga naman, kung talagang yung Onesie ay nag-message kay Chuck, take down niya yan. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Di ba? Nauna pa nga daw yung iba na mag-react ng ganun. Na hindi naman empleyado ng Onesie Entertainment. I wonder. Kayo pa yung nauna. Parang kayo yung mga hipokrito. Yes. Parang kayo yung nag-feeling onesie dyan. Ayun na nga. Okay? That's all I wanted to say. See you guys. Love you. Ayun lang po, no? Mag-comment ka dyan sa baba kung meron kang violent reaction sa baba. Kung ikaw yung taga-suporta naman at alam mong tama naman ang ginagawa ni Chuck para sa'yo, mag-comment ka dyan sa baba. Para sa akin, no, nasabi ko na rin yung take ko, wala pong maling ginawa si Chuck. Everybody can search the WIPO. Diba? Public document. Yun lang. Tapos na po yung usapan doon. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Ingat kayong lahat. God bless and peace out. Bye.